Lahat nga ba tayo ay maliligtas? Ano nga ba ang pinaka-nakakatakot na Bible verse? Maliligtas ba tayo ng mabubuting gawa? Makinig ang may pandinig. Hello everyone, this is Melanie and welcome to Gospel Sarang Channel. I'm so happy guys dahil natapos na natin yung 2 Timothy chapter 3. Whee! Ngayon naman ay nasa chapter 4 tayo and verse 1 to 4 lang. Open nyo na yung Bible nyo ha. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Si Jesus kasi is 2 beses na pupunta dito sa earth. Jesus came here sa earth bilang Savior. Pangalawa naman ay bilang Judge. Jesus will judge the living and the dead. Si Jesus, nung pumunta siya dito as our Savior sa earth, namuhay siya para ipakita kung paano nga ba makipag-ugnayan sa Diyos at paano mamuhay na may Diyos na kinikilala. Siya yung naging living example natin. Siya yung naging standard. Matay lang siya for 3 days dahil sa mga kasalanan natin. Napatunayan na si Jesus yung Savior natin dahil pinako siya sa krus, namatay, at inilibing. Then after 3 days, nabuhay siyang muli. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Jesus Christ ay malinis, walang dungis, ibig sabihin wala siyang kasalanan. Inako na lahat ng kasalanan natin from the past, present, and future. Napatunayan lang na walang kasalanan si Jesus Christ dahil after 3 days, nabuhay siyang muli. This is the best ever moment na nangyari sa history ng buong mundo is yung nabuhay siyang muli. Kasi ibig sabihin lang nito, yung Savior natin ay napagtagumpayan yung consequences ng mga kasalanan natin. Ang lahat ng mga tao, tayong lahat ay makasalanan. Kasalanan natin kahit anong mangyari, pagbabayaran at pagbabayaran natin. Kahit nabuhay tayo na mas maraming mabubuting gawa, pagbabayaran at pagbabayaran natin ang mga kasalanan natin. At buhay at kabilangguan sa impyerno ang kapalit. We really can save ourselves. We really need Jesus, our Savior. I'm telling you the truth right now. Repent now and be saved by accepting Jesus Christ as your Lord and Savior. Yung first coming ni Jesus Christ is as Savior. Then yung second coming is as a Judge. Ito ay mangyayari sa end of the world. Whether you are alive that time or dead, Jesus will judge us. Kaya nga may sinasabing, only God can judge. Dahil si God lang yung nakakasiyasat kung sino talaga tayo. God lang din yung nakakakita ng mga hidden sins natin. Walang halong katotohanan yung mga sinasabing, siya lang maliligtas, ako lang maliligtas, sila lang maliligtas, ikaw lang maliligtas. Dahil si Jesus lang ang makakapagsabi kung ikaw nga ba ay mai-inherit yung kingdom of God or mabibilanggo sa impyerno. Share ko sa inyo itong pinaka-nakakatakot na Bible verse. Sabi sa Matthew 7:21, "Not everyone who says, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven." Kahit pala nagpe-pray ka, part ka ng praise and worship team, kahit nagsiserve ka sa simbahan, choir member ka, hindi ka masisave. Hanggat hindi mo tinatalikuran at pinagsisisihan yung mga kasalanan mo, at hindi mo tinatanggap si Jesus Christ na personal Lord and Savior. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao, at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Ipangaral ang salita ng Diyos. And this is what I am doing right now in front of you because I want you to be saved. As a child of God, we need to continue kung ano yung nasimulan na ni Kristo. Sabi dito, di ba? Alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari. Mag-share ka ng gospel, mag-share ka ng word of God if na-convict ka ng Holy Spirit. Feel mo man o hindi. Mag-encourage tayo if someone is giging lukewarm, naliligaw ng landas, or napapalayo sa presensya ng Diyos. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan.
Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Ito papasok kung sino ba yung tinatawag nating Lord, Lord. Lord ba natin yung emotion natin, hilig ng katawan? Lord ba natin yung sarili natin? Pero 'di ba ang Lord natin is yung Lord talaga na nagmamay-ari ng Kingdom of Heaven. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Pipiliin natin yung gusto lang natin mapakinggan. Comfortable lang tayo. Kasi na-offend tayo sa truth. Yes, truth hurts, but the truth will set us free. No need to lie on ourselves, even gaslight, manipulate, or justify our sins. Sin is sin. You are a sinners if you have sinned. Ang sin ay hindi kinalulugdan ng Diyos at ang lahat ng sinners ay mapapahamak at maitatapon sa hell. Ngunit mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ibinigay niya si Jesus bilang tagapagligtas upang ang sino mang tunay na tumanggap at nanampalataya sa Kanya ay hindi mabibilanggo sa hell, kundi mamanahin at makakamtan ang kaharian ng Diyos. And guys, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, and help me share the Word of God. Bye-bye!